So magandang araw kabole, sa video na ito pag-uusapan po natin yung pinakamainit pa rin po kabole na trade rumor ngayon sa PBA. And then of course some discussions about the schedule kabole, and then some happenings around the league, and of course Gilas Pilipinas. So mga hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. Let's start po with kabole, dito nga po sa report na Manila Clasico yung magiging main game sa Christmas schedule po kabola ng PBA kabola. Of course, di naman yan nakapagtaka eh. Manila Clasico pa rin. Yan pa rin yung assumption ng PBA kabola na magdadala sa kanila ng pinakamaraming tao. Pero mapapaisip ako, yan ba talaga? I think dudumugin din kapag Converge Ginebra sana yan kabola. Kung ako lang kasi Converge, magkakaroon sila na available na si Baltasar dyan kabola, diba? So, I think kung Converge Ginebra yan kabola, interesting din. Sana na laro po yun kabola. Now, speaking of Magnolia, meron na namang mga ganitong report. Di ko alam bakit parang may mga ganitong report palagi pag pre-season o pre-tournament tong Magnolia. Malala ko kasi kabola na yung sa pre-season ulit noon, before yung Governors Cup, may ano na naman pa-hype na naman doon sa import na Magnolia. May pa-hype na naman sila kay Old Ratcliffe kabola na impressive daw. Grabe naman yan kabola. Parang wala lang, paulit-ulit na lang. Ano ba? Grabe na to kabola. Alam naman na kung saan yan patungo ulit kabola. They really do not have an improvement in their local rotation kabola. They chose an old import kabola. I mean, how can the fans be hopeful of Magnolia if that is the case? The coach is still there. Again, I still believe that Victor Lero is a top 6 coach. Pero very obvious na kasi kabola that he's not capable of leading this roster over the championship. Yun yung main issue po dito kabola. Now, dito muna tayo sa comments ng mga fans. Malyari Mascareñas, pa-shoutout naman Idol. Congratulations to Gilas, congrats to CTC. Palitan sa abay ni QMB, siya ang projected first round pick, number 1 pick, SMB. Then si Mo Taw will go to Ginebra daw. So may magbabalik na dating kasama si Troy kabola. Input sa salary sa Converge, 6 million, kaya dito maglalaro sa PBA. So 6 million si Jordan Edding. Ay nako kabola, Malyari Mascareñas. So paniliwalaan yung source mo, walang umabot ng 6 million a year para sa salary po sa PBA. Trust me with that kabola, trust me. Ronald Berbosidad, pa-shoutout sir. Then Marcelino Badayos, paano napunta? Simple lang, ayaw ng CMC na mapunta si Rosario sa Converge. Ayaw lang, sabi niya kabola. First, diba, umiinit na po kabola talaga itong Converge, kaya naman talagang kailangan na makipag-compete ng San Miguel Corporation. Now, L.A. Tenorio kabola, the chosen guy to lead the Gilas youth team kabola. Of course, yung pangalan niya, nung lumabas agad yan, nung nag-available po yung spot. And L.A. Tenorio, although wala naman talaga siyang track record pa kabola, he's a proven general inside the court. Now, may mga sabi-sabi nga kabola, no, na itong mga traditional point, or itong mga amazing point guard, legendary point guard kabola, hindi maganda yung hit rate sa pagiging magaling na head coach. Kung mapapaisip ka, sino yung point guard kabola na naging isang legendary coach? Point guard na legend din kabola sa PBA. Like Olsen Rasela kabola, diba? Hindi rin naman nag-work. Si Arvarientos, hindi rin naman yun nag-work as a point guard, as a head coach pala. Jimmy Alapag is in the NBA and is trying to become a very successful one kabola. Pero si L.A. Tenorio, and then hindi rin ako sang-ayon sa decision, hindi pa pala siya magre-retire kabola. So, kumbaga part-time coach itong magiging coach ng Gilas youth team natin kabola. And of course, we are not a fan of that. A part-time coach is a part-time coach. Although of course, coach Tim Count is a different breed kabola. Eh si Tenorio, hindi naman natin siya proven eh. Diba? Hindi naman yan parang yung head coach ng UP na may na-prove na. O si Tab Baldwin, halimbawa, na may na-prove na. Or hindi nga yun Aldin Ayu kabola, na may na-prove na eh. So, with all of that kabola, for him to choose to be a part-time coach, I'm hesitant to be hopeful about this situation kabola. Now, ang pag-usapan natin about the Mikey Williams rumor kabola is simple lang. We will suggest a trade. Diba? TNT wants Stan Hardinger. So, how about this trade? TNT will trade Mikey Williams, the first round pick, and Payawal for Christian Stan Hardinger kabola. Pero of course, for TNT to at least consider this, dapat Stan Hardinger should commit to a minimum of 2 years playing, diba? Doon na ito maging valuable. Now, ito medyo komplikado yung pag-isipan. Pag si Mikey Williams, of course, committed din na maglaro, it should be a straight swap. Pero yun nga, hindi naman siya committed maglaro kabola, diba? So because of that, kailangan magdagdag ng first round pick at ng isang CJ Payawal yung TNT to make it a little bit balanced for
Terra Firma Kabola. So kung ako po sa Terra Firma Kabola and they want to try to do this will be the trade that I will do. Then punta mo si Mikey Williams sa Terra Firma, paglaruin mo siguro isang tournament, then trade mo ulit Kabola, and it will be a look upon better for them. Kababol sa pagkaya mo, anong trade naman sa suggest mo for TNT to get Stan Hardinger? Comment lang po sa baba.